kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon, ang pananalangin ay isang relasyon at hindi lamang transaksyon. Isang relasyon, hindi transaksyon. Ano ibig sabihin nun? Hindi kapag tayo ay nagdadasal, lalakad paloob dito, nakataas ang kamay, nagmamanata sa Panginoon, hindi naman pagkatapos noon sasabihin natin, "O Panginoon nagdasal ako. Simula kanina madaling araw, nandito na ako. Nakakailang misa na ako. Panginoon, ang layo ng nilakad ko, ang layo ng pinunalinan ko, ito pa rin mo yung dasal ko, ha?" Ito parang pag nanginigit tayo ng utang sa Diyos. Nililista ang lahat ng bagay. Pero hindi po ganoon ang panalangin. Kasi kung titignan din natin, babalikan natin ang kapisismo natin, tatanong na ba po ninyo, kung ang Diyos, makapangyarihan, alam ang lahat, alam kung ano ang kailangan natin, alam kung ano yung ipagdadasal at ihiling natin bago pa tayo lumapit, bakit ka pa magdadasal? Alam naman na niya. Bakit ka pa magdadasal? Mga kapatid, yung pagdadasal kasi bilang isang relasyon ay para sa sarili din natin. Nagdadasal tayo, hindi lamang para doon sa patutunguhan ng ating dasal, pero kung paano rin tayo mababago nung pagdadasal natin. Kaya araw-araw tayo nagdadasal. Parang sinasabi natin, Panginoon, tulungan niyo po akong magbago. Tulungan niyo po akong buksan ang aking puso araw-araw para matanggap at pumasok kayo sa aking buhay. Araw-araw. Di ba po, pag meron po kayong kakilala, kaibigan, kapag araw-araw ninyong kinakausap, anong minsan sasabihin ng ibang tao? Parang magkamukha na kayo. Lagi kayong magkasama. Lagi kayong magkausap. Nakukuha mo na pati accent niya. Nakukuha mo na rin yung paano siya magsalita. Paano siya kumilos. Araw-araw ba naman kayong magkasama? Araw-araw ba naman kayong magkausap? Ito din po sa pananalangin. Kapag araw-araw tayo nagdadasal, araw-araw natin pinapalalim ang relasyon natin sa Diyos. At habang pinapalalim natin ang ating relasyon sa Kanya, nagiging kamukha natin ang Diyos. Kawangis ng Diyos. Kung bakit tayo nilikha, natutupad din. Kaya mga minamahal na kapatid, kapag meron kayong pinagdadaanan ngayon, huwag sana mawalan ng pag-asa at mapanghinaan ng loob. Hindi man agad masusolusyonan ang mga problema sa ating buhay, pero hindi naman ibig sabihin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Sapagkat sa pananalangin, binubuksan na yung puso natin nang sa gayon, kahit anong dumating, kakayanin natin dahil kasama natin siya. At kapag dumating na yung panahon ng katuparan ng ating panalangin, mas handa tayo tanggapin iyon ng buong puso. Kaya mga kapatid, dasal lang tayo. Minsan sa'yo, dasal lang, yun lang. Kung nilalang lang po natin ang dasal, baka magandang pag-ilay at pag-isip-isipan ulit natin. Kasi ang dasal, napaka-makapangyarihan. Nakakapagpabago. Kaya, kung may pangyayari o pinagdadaanan sa buhay, tuloy lang. Tuloy lang. Kumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Hindi pababayaan ng Diyos sapagkat kailanman walang panalangin o dasal na nasayang.
Amen. Amen. Magsitayo na po. Tayo sa Intramuros Bridge, mga kababayan. Ayan po. Ayan po yung Port Santiago Rail Palm Bridge. So maraming mga dyan, mga bangka, ang tawag dyan, barko o pere. Ayan po. Parts Port Santiago and Pasig River Kulunay. So ito yung mga plano at the phase 4 nandun ang bila. Okay? Alright. Ito tayo. Nakasangay ka lang. Nakasangayan. Sangayan ko, no guys? Grabe. Okay. Let's go. Dito tayo sa yung Tamoros, maraming punong kahoy. Ayan po mga kababayan. Dito maraming magbike. Tamoros. Roll. Pwede naman yung mga presyar dito. Okay. Right. Bike. Dito po lang. Pwede nagbabike. Parang nagbabike. So hopefully, ito lang buhay. Ito lang life.